La 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 la. Alright, what's up mga kawasak? Another day, another vlog, another biyahe, another sacrifice, another stress, another grind. So what's up mga kawasak? So welcome to my vlog. And for today's video, nakaks naman. So wala naman, nagbibiyahe lang naman ulit tayo guys, no? Gagrab-graba na naman tayo guys para sa panghulog natin, no? Bumibiyahe na lang ako para sa panghulog, ah. So totoo naman kasi nga ayoko naman lang talagang magbiyahe, pero I don't have a choice ngayon kasi ayoko din namang isoli itong sasakyan sa kasa, kaya wala pa naman akong pamilyang binubuhay, kaya okay lang na magbiyahe ako para may panghulog tayo dito, no? Kasi sa pangarap ko kasi talaga magkasakyan, no? So ngayong meron na ako, is bakit ko hahayaang mawala na lang ulit, 'di ba? Yung ganun. Kasi kahit sino naman nangangarap magkasakyan, so ito ngayon nagkasakyan ako, kaya hindi ko hahayaang mawala tong ating sasakyan at gagawin natin ng paraan para mapasatin ng tuluyan to, no? Diba yan? Wala pang 1 taon pero problemado na ako dito. Hindi, joke lang. Pero ganyan talaga ang buhay, no? Sino ba namang hindi problema sa laki ng hulog na sasakyan, no? So akala ko kasi guys, sa totoo lang, no, sa pag-grab, akala ko porket na hilig ko mag-drive, hilig ko pumunta kung saan-saan, hilig ko mamasyal, is pwede na ako mag-grab, is kaya ko nang mag-grab guys. Kumbaga maghapon ka talagang magmamaneho pa ikot-ikot, pa uli-uli, papunta-punta kung saang-saang sulok ng Metro Manila. So hindi pala ganon, hindi pala porket hobby mong mag-drive, hobby mong uli-uli, maggala-gala, is pwede ka na maging isang grab driver. So hindi ko alam na hindi pala ganun yung kadali guys, no? Pwede mga 5 hours hanggang 7 hours kang nagde-drive, pero ultimo yung maghapon ka talagang magpapauli-uli, parang ganun yung na-realize ko, no, na akala ko sige kaya ko yan, ang hilig-hilig ko naman mag-drive, kaya ko mag-grab, at least ang motor nga nakakapunta ako ng malayo, na kainit-init, naabot pa ako ng ulan, what more kung nakakotse. So iba pala yung point A to point B kaysa dun sa paikot-ikot ka, mas madali kahit gaano kalayo yan, basta point A to point B lang, yun ang pinakamadali. Pero kapag magpapauli-uli ka, yung paikot-ikot, syempre namamasada ka nga, naghahanap ka ng pasahero, naghahatid ka ng mga pasahero, sa Grab is pauli-uli ka. Pero hindi pala ganun, no? Hindi pala ganun kadali ang buhay ng isang Grab driver, no? So may pagsisisi ako konti na bakit nag-grab pa ako, pero wala, nandito na tayo sa point na kailangan ko lang tanggapin at kailangan ko lang ayusin at gawing maayos yung ang tawag doon. Kumbaga ipagpatuloy ko na lang muna, pero nakahanap na ako ng ibang way. Kumbaga dahil din naman sa Grab kaya tayo nakakuha ng sasakyan, yun yung dahilan natin. Tapos ngayon is dahil ayoko na din mag-Grab ulit kasi akala ko nga para sa akin to, pero hindi pala. Kahit anong pilit ko, paalis pa lang ng bahay, parang hinihila na ako ulit pabalik, no? Yung ganun, hindi ko alam kung sa pagiging tamad ba ito or hindi ko lang talaga gusto yung ginagawa ko. Noon na masarap kasi syempre masarap naman lagi sa first time, pero nung pagtagal-tagal is parang ayoko na mag-drive, ayoko na magmaneho. 1 buwan pa lang yun, ha? Ayoko na magmaneho sa Metro Manila, kinakabahan ako. So ganun, ayoko na mag-grab, ayoko na umalis. So ngayon wala akong magawa kasi nga kailangan ko mag-grab para dito sa ating pangarap na to, na kailangan nating patunayan sa sarili natin na kakayanin natin, no? So pansamantala lang naman. So yun, nag-uusap kami ng girlfriend ko, mag-abroad na lang ba ako ulit, kasi ayoko din naman na ito isoli. For the meantime, magulang ko na lang muna gagamit nito, tapos pag maalam na siya, saka ko siya pakunin ng lisensya, tapos siya lang gumamit ito, yung girlfriend ko. Mag-abroad mo muna, sabi mo ganyan. Sabi niya sa akin nung dati pa daw sinasabi sa akin na mag-abroad. Di daw ako nakikinig. So hindi ko naman alam na at least dinry ko dito sa Pilipinas guys, kung ano ba yung buhay dito. Umuwi ako, minsan nga naisip ko, sana pala nag-extend na lang ako, no, doon sa Japan. So mas maganda pa siguro yung buhay ko ngayon. So naisip ko din na okay na din na naranasan ko dito sa Pilipinas ulit umuwi, at wala na akong ibang magiging dahilan pag nakaalis ulit ako guys.
wala na akong magiging dahilan ulit para bumalik ulit sa Pilipinas upang dito magtrabaho. It's either na may business na ako dito. Naranasan ko na dito, naranasan ko na doon sa Japan, sa ibang bansa, kung alin yung mas masarap na buhay. Oo, mas masarap dito, hindi dito mas masarap, mas masaya dito sa Pilipinas, pero mas masarap mamuhay doon sa ibang bansa kasi pag financially stable ka, yun yung pinaka the best sa lahat eh. Yung pagmamahal, nandyan lang yan, yung suporta, nandyan lang yan, pero kailangan mong kumayod araw-araw, yun yung pinakamahalaga para sa kinabukasan. Kasi hindi habang buhay na mag-isa lang ako, dating ang panahon na magkakaroon na ako ng pamilya, asawa, ganyan. So kailangan ko ng talagang pag-isipang mabuti ang mga bawat desisyon kong gagawin sa buhay ko. So yun lang mga kawasaka na alam mo na, kape muna ako, napapahaba yung kwentuhan natin, baka di na ako makabiyahin yan. Pagka ganyan, tinatamad na ako eh. De, joke lang. Biyahe tayo guys para sa ating kinabukasan, para makaraos lang, no. So konting tiis na lang, at makakaraos-raos na din, no. In Jesus name, amen. Ito yung mahirap guys. 8:47, almost almost 1 hour na ako dito. Wala pa din booking. Ano ba yan? So lipat tayo ng pesto guys. Lilipat ako ng pesto, kaya mag-rolling na ako pa Bacoor siguro. Bacoor na siguro ako guys. So wala pa tayong pasahero, nandito tayo sa Gentry. Ang hina talaga dito ng booking, no, dito sa General Trias, lalo dito sa Bella Vista. Pero kahapon is, alam niyo man, naka-jackpot lang tayo kahapon ng booking. Kumbaga tsambahan ang booking dito sa General Trias. Hindi ko alam kung padasma ako o paimos pa Bacoor para makahanap tayo ng mga pasahero guys. So wala pa tayong pasahero ngayon. So I don't know, parang tinatamad na ako umuwi na kaya ako. So di pwede, wala tayong iuhulog dito. Kailangan nating kumita ngayong araw guys. Kailangan nating kumota, kahit di kumota, basta kumita lang tayo, kahit hindi ganun kalaki guys. So 9:30 na guys. Wala pa din tayong booking. So mag-aalas 10 na, kakain na naman ako. So ang gagawin ko ngayon is, hindi pa naman ako nakakalayo sa amin. Uwi muna ako guys, no? Uwi muna tayo para kumain, mga 10 o'clock kakain tayo. Tapos labas na tayo mga 11 ulit, no? So doon na tayo mag-abang-abang sa bahay, no? So bokya tayo ngayong umaga, sa paglabas natin ngayong umaga. Kahapon jackpot tayo guys, kasi one shot natin pinakancel pa ni customer kasi nga para daw wala nang komisyon, no? Ngayon naman bokya tayo. So mahirap talagang kumuha ng bookings dyan sa may General Trias guys, no? Kaya siguro sa dasma na lang ulit tayo lagi mag-aantay ng booking dun sa ating apartment, kasi nga mas maganda dun magantay ng booking, hindi tayo nasisiro dun sa atin, at least nandun tayo sa bahay, no? So yun lang guys, pauwi muna ako sa bahay para dun na ako magantay ng booking. Ano ba naman yan, ayoko naman mag-rolling pa Manila guys, kasi sayang naman yung gasolina, malayo din naman yung pa Manila no? So mamaya na lang, hindi pa naman ako nakakalayo-layo sa apartment ko. So uwi muna tayo para kumain kasi medyo nagugutom na din ako Yun lang yung mahirap pagka mahabang oras yung ating ginugugol. Ano ba to, may lamok So dapat makalabas yan. So yun lang ang mahirap, kapag mahabang oras yung iginugol natin sa paghahanap ng pag-aantay ng booking, is dun mo mararamdaman talaga yung gutom. Pero kapag ang tawag dun, pagka may booking ka na at dire-diretso yung pagdadrive mo, is parang hindi ganun nakakaramdam ng gutom Katulad yan, kanina pa akong nag-aantay dun, nagsiselfone, mas nagutom ako dun kaysa sa pagdadrive, no? Kaya ngayon kakain muna ako guys para dire-diretso tayo at wala din tayong tigil ng pagbiyahe, no? So yun na nga mga kawasak. So for today's video anong oras na ako nagising guys? So 'di ba kumain ako ng alas 11? Alas 9. 10 o'clock kanina, magte-10 na nung dumating ako. Tapos mga 10:30 kumain ako, tapos natulog ako. Tapos alam nyo ba, alas 2 na guys. 2:16, alas 2 mismo ako nagising. Baligwas ako, sabi ko ano ba yan, napasobra yung tulog ko. Tapos tinatamad na ako, mga 1:50. Tapos lumabas ako, nag-online ako. Sabi ko bukas na lang. Kaya kausap ko si ate sa tindahan, sabi, bukas ka na bumiyahe, agahan mo na lang. Oras na yan, wala ka na makukuha pasahero niyan, nandito pa ako sa Cavite. So yun lang mga kawasak, So ngayong araw is wala tayong naging biyahe. At sabi ko nga sa inyo, iba-iba yung panahon
So bokya tayo ngayon. So ang ano ko din naman, fault ko din naman kasi hindi ako umagang umalis, no. Tapos sa Gentry pa tayo nakaumpisa. So tiyempohan lang 'yan. Tapos nung nandun ako sa Dasma, hindi ako nag-rolling papuntang Manila kasi nang hinayang ako sa gas kaya wala akong nakuhang booking. No, pero nasa Awidin Metro Manila lang ako. Siguro hindi man ako masisiro, no. So ngayon ako na zero sa buong buhay ko. So yun lang mga kawasak, bukas na lang tayo bibiyahe, bukas na tayong babawi. And yun lang. Nga pala, papalitan ko nga pala yung ano, itong shifter natin, shifter knob na to. So di ko alam kung kailan dadating. So makikita niyo yun. Bawi na lang tayo bukas guys. Bukas is Chinese New Year and I hope naman na may mga taong magagala at sasakay ng Grab. So ito mga kawasak, may dumating na. Yung sinasabi ko kanina na dapat ay bukas pa ata dadating. Yung sa shifter knob ay ngayon ay dumating na. So ito, napakaganda oh. So hindi ko lang paano to ilagay, napanood ko lang sa YouTube at try natin. So may kasama siyang ito, parang plastic na basta mamaya malalaman nyo. Tapos ito yung pinaka magiging handle na natin guys. Yan oh. Ganito lang pala yan oh. Yan oh. Ito yung magiging handle natin dito oh. Bagay ba? Baka naman siyang bagay no. NOS Racing. Subukan na natin guys. So ito ay okay. So dito lang pala talaga ilalagay yun. So parang di ko siya magugustuhan. So try natin. So ito guys, ito ay pingitin lang, nakita ko. Pag ganyan. Yan, lumulag na siya. Maangat ba? Parang di naman siya umaangat. Yun, tanggal na siya oh. So ito na mangyayari dyan. So alin ba ang kakasya? Ito guys. No, itong pinakamaliit. Wala siyang nut ano sa loob. Itong pinakamaliit kasi kung ang daming butas dito guys. So yan oh, yan may maliit, may malaki, may malaki. Tapos ito yung nagkasya, itong pinakamaliit. So napanood ko sa YouTube kung paano ilagay is ganito lang oh. Lagay mo siya diyan. Hirap pag mag-isa nagba-vlog no, walang tagahawak. O yun, sumagad na siya. Tapos saka mo ilalagay dito. Ako sana siyang magkakaroon ng thread. Ganda niya oh. So kulang pa guys. Siya na pala ang kusang naglagay ng thread guys. So tingnan lang natin kung medyo kita pa yung thread. So yun. So pagka ganyan no, hindi na siya gaano kita yung thread sa ilalim. So pwede mo na ipesto kung nasaan yung pangalan niya para medyo kita. Pwedeng ganyan no. Yan. Yan oh, tibay na siya oh. Ganda. Ayos guys. Tapos ito, ang mas maganda dito ay itago na lang guys ulit para kung sakaling masira or naumay na tayo dito is pwede natin ibalik itong stock niyang tawag dito, shifter lever, shifter knob, ganun. Yan oh, ganda. So try kaya natin. Sige, try natin guys. Masyado mataas, kaya tama lang siguro na ganito yung binili ko. 9 cm lang to guys ha, pag sedan no. Ayos oh. Parang medyo mataas siya dito oh. Pwede na guys. Sarap niya gamitin. Ayos ah. Okay to guys ah. So recommended ko to sa inyo kung mahilig kayong magkutingting ng sasakyan, kung di kayo mapakali is pwedeng pwede yan no. So yun lang mga kawasako. Tingnan nyo naman no. Ang angas niya tingnan no. O diba? So yun lang mga kawasaka no. Sana nagustuhan nyo to. So hindi man tayo nakabiyahe ngayon, at least may na content tayo nito. So yun lang, ride safe always and peace out.